legal counsel at ang attorney ni former President Duterte na si Attorney Kaufman ay meron pong mensahe sa ating lahat na mga Pilipino sa upcoming birthday celebration ni former President Rodrigo Roa Duterte. I think yung birthday ni Tatay Digong will be on March 28, okay? So, meron pong inilabas itong si Alvin and Tourism, itong number 1 vlogger doon sa Hague ng mga DDS, no? Ito po ay patungkol sa mensahe ni Attorney Kaufman sa ating lahat, okay? Bago ko ipapakita ito, no, paki-like muna at saka paki-share itong video na ito para marami po ang makaalam. At sa mga bago pa dito, mag-subscribe na po kayo, okay? Ito yung trending na balita patungkol po kay Attorney Kaufman. Ano bang sinabi dito ni Alvin and Tourism? Basahin natin ha. Sabi dito, ito po'y kinuha natin sa page ni Alvin and Tourism. Sabi ni Alvin, an important message from the defense team of former President Rodrigo Roa Duterte. Ito po yung sinabi ni Attorney Kaufman. The Duterte defense wants the former president's supporters to know that not one greeting goes unnoticed and everyone is brought to his attention. We are providing just a small selection and we hope that 28th of March 2026 will be the greatest birthday celebration anyone has ever had. Okay? So yan po ang sinabi ni Attorney Kaufman. Ayan, kung makikita nyo, no? May hawak-hawak po si Attorney Kaufman na isang libro. I think, is this a book? But I get things done. Yan, sabi ni Duterte, because yan naman talaga ang totoo eh. Every time kung ano yung sinasabi ni former President Duterte, kung ano yung promise niya sa taong bayan ay talagang tinutuhanan ni Duterte, no? Natin itong vlog ni Attorney Vic, no? Nagsalita na po si Attorney Vic sa kapalpakan ni Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Ito, panoorin natin at pakinggan ninyo itong mahalagang sasabihin ni Attorney Vic Rodriguez. Okay? Palakpakan muna kay Attorney Vic Rodriguez. Okay? Attorney Vic, pasok. Epic failure, an epic failure. Epic failure, an epic failure of leadership. Ano ba ibig sabihin ng epic failure of leadership? Ang epic failure of leadership, ang katangian po nito, isang lideratong merong fixed mindset. Akmang-akma kay Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. Fixed mindset. May fixed mindset sila, fixated sila, kanino? Sa tatak Duterte. Diba? Tama si Attorney Vic. Ang Marcos administration na ito, instead na magtrabaho, paunlarin ang bansa sa kahirapan, sa tumataas na gasolina, nakafix yung utak nila kung papaano nila ibabagsak ang Duterte. Kasi hindi nila matatanggap na bagsak na ang kanilang mga pangalan at tumataas ang pangalan ng mga Duterte. Kaya busy itong administrasyon na ito kung papaano nila sisiraan ang mga Duterte. Kasiraan, si Tatay Digong, si President Rodrigo Roa Duterte, pakasiraan, yurakan ng pagkatao ni Vice President Inday Sara, at ganun din ang buong Duterte, si Mayor Baste at si Congressman Paulo Pulong Duterte. Yan po yung katangian ng isang administrasyon, tao na mayroong epic failure of leadership. Nandiyan din yung katangiang poor emotional intelligence. Yung disconnected sa araw-araw na nangyayari. Yung wala pong pakialam, wala pong malasakit, wala po siyang puso sa kanyang mga pinagsisilbihan kung nagsisilbi man siya. Yung pong arrogant o yung arrogante, yung mayabang, kita naman ninyo, wala siyang pakialam sa ating mga overseas Filipino workers. Nang tinanong yung lukaret sa palasyo, bakit tila walang pakialam si Bongbong Marcos sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers, busy daw siya sa maraming bagay. Saan? Sa party, sa konsyerto sa Malacanang. Di ba? Party, concert, samantalang tayo lugmok sa kahirapan. Grabe, walang hiya ang Malacanang. Si First Lady Liza Araneta Marcos, walang hiya. Alam niya na naghihirap ang taong bayan. Alam niya na maraming mga Pilipino ang walang kain na 3 beses sa isang araw. Wala ngang kain siguro kahit isang beses lang. Pero anong ginagawa nila? Nilulustay nila ang pera ng taong bayan dito sa party, mga invited guest nila dyan sa Malacanang
at ang mga marangyang masasarap na mga pagkain. Walang mga delikadesa mga taong yan eh. Sa pagbabiyahe ng hindi naman kinakailangan, recently, diyan sa New York. Di ba? Pumunta si Liza sa New York. Ayan, sayang-saya nila. Ginamit ang pera ng bayan. Di ba? At lack of It's too big parto sila. strategic planning. I like to remind all of you that we are now on the 17th day or the third week, middle na po tayo ng third week, itong gera na inilunsad ng United States of America at Israel laban sa Iran. Wala pa rin pong malinaw at na strategy at strategic planning na ipinamamalas, ipinadadama itong si Bongbong Marcos Jr. Kasi wala siyang alam. Attorney Vic, diba? Alam mo yan. Sabi ni VP Sara yan, si Bongbong Marcos, walang alam sa pagiging presidente. Absent pa rin ho siya. Bagamat nag-iikot sa palengke, nakatingin doon sa presyo ng bigas, hindi naman bababa yung halaga ng bigas kahit titigan niya maghapon yan, while he is physically present para po magkaroon lamang ng political optics that he is busy and attending to the needs of the government. Pabisi-bisi yung tao. Kahit walang ginagawa, mag-video yan na parang, busy ako. And the Filipino people, hindi po siya talaga nagtatrabaho. Absent pa rin si Bongbong Marcos, absent-minded, wala pong malinaw na direksyon. At ganoon din, hindi po siya makapag-adapt sa pagbabago. At napapatunayan natin yan sa kanyang toxic o nakakalason na uri ng pamamalakad at politika. Sira dito, sira doon, kurakot dito. Kung ma-observe ninyo kung meron silang palpak na trabaho, itong administrasyon na ito, isinisisi nila kay Duterte. Yan ang trabaho nila. Dyan. At nakikita naman natin, stagnant ang ating ekonomiya. Patunay, third quarter and fourth quarter, bumaba ang ating GDP. Grabe. And I believe itong third quarter will not be different from the third and fourth quarter performance of our economy noong 2025. Kaya ang resulta, bangkarote ang organisasyon. It just so happened, ang naging bangkarote rito, ang organisasyon ay ang Republika ng Pilipinas. Ayan. Hindi lamang po natin ito nasasaksihan, kung hindi lamang tayo basta saksi o witness po dito sa... Hindi lang tayo saksi, hindi lang tayo witness, kasi ramdam natin ang kahirapan dito sa bangag na leader na ito. Ramdam natin! Ganapan na epic failure of leadership ni Bongbong Marcos. Ang masaklap po dito, lahat tayo ay biktima. Tayo ang ultimately tatamaan. Tayo ang ultimately tatamaan, biktima po tayo dito dahil nga there is an epic failure of leadership. Ano pa ho yung mga katangian ng isang administrasyon at pinuno na meron pong parang nawala ano po yung katangian? Yung po yung hindi pinapansin, yung kanyang pinamumunuan, yung hindi wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers at ganun kaya galit yung mga OFW sa kanya. din. Bakit ito? Wala siyang pakialam, pinabayaan niya ang future planning. Anong ibig sabihin ng lack of strategic planning? Alam mo ninyo, nung si Bongbong ay naging Pangulo noong June 30, 2022, tayo po ay nasa pandemya pa. At kung meron sana siyang foresight, at hindi pinabayaan o hindi nagkaroon ng neglect of future planning, hindi ho dapat tayo reactive sa mga nangyayaring ganito sa mundo ngayon. Hindi po siya naghanda at hindi rin siya natuto doon sa lesson na ating natutunan sa COVID. Ano po yan? Yung ensuring, yung supply ng ating mga pangunahing pangangailangan. Ngayon, andyan yan, nakikita natin, napakataas na po ng presyo ng kada litro ng gas, ng diesel, ng kerosene. Just this week alone, ang itinaas po sa diesel ay halagang 20 pesos hanggang 23 pesos and 90 centavos. Nararamdaman niyo po yun? Wala, si BBM walang ginawa dyan. Wala siyang ginawa dyan. Nagre-report lang siya. Ay naku. Ako po yun, nasaksihan ko po yung haba ng pila ng Monday evening pagkagaling ko po sa airport from Davao City. Dahil nga po this week, nakikita natin, nararamdaman natin, iniinda natin, 20 pesos to 23 pesos and 90 centavos ang inangat ng diesel. Ang gasolina ho, 13 pesos to 16 pesos and 60 centavos just this week alone. Hindi pa ho kasama yung last week. At sa kerosene, 6 pesos and 90 centavos to 8 pesos
centavos. Ano? Napakataas po nito. And yet, relax lang si Bongbong Marcos. Ang kanya, normal daw itong mga sitwasyon natin. Ano? Normal pa daw ang ating pinagdadaanan at wala daw po tayong dapat ipangamba. Alam mo ninyo, hindi na po ito normal. The world is already under a severe oil crisis brought about by the unwarranted attack of US and Israel laban sa bansang Iran. No? The world is under oil crisis. Ang nangyayari po sa pandaigdigang ekonomiya at usapin ng pandaigdigang kapayapaan, hindi na po ito normal. Let me just debunk yung political optics ni Bongbong Marcos na normal pa raw ang sitwasyon. Kayo ho, aking mga mahal na kababayan, mga mahal kong Pilipino, maituturing nyo bang normal ang nangyayari ngayon, yung kaliwat kanan, sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene? Paano mo masasabing normal? Abnormal po ang ating panahon. And unfortunately, there is an epic failure of leadership. Bongbong Marcos, absent. Absent pa rin ho siya eh. He is trying his best na magkaroon ng political optics na nagtatrabaho ko nakatingin doon sa presyo at sako ng mga bigas sa palengke, nag-iikot. Wala pong meaning yun sa mga ordinaryong tao na katulad ng... Kasi may picture na kumakalat na pinuntahan niya yung palengke. Alam niyo na nga na nagmahala na yung bilihin. Alam niyo na nga na ang sobrang mahal na ng gasolina. Pumunta siya ng palengke. Anong solusyon ang ginawa mo, BBM? Pupunta ka doon tapos mag-inspect ka doon. Yun ba ang solusyon mo? O pakitang tao lang para ipakita sa taong bayan na nagtatrabaho ko, no? Diba? Puro ka propaganda eh. Atin na magkakasama po ngayon sa live. Si Daniel Long, present din sa live. Maraming salamat, Daniel Long. At very soon ay magsasama po kami ni Daniel Long dito sa ating programa. Abangan po nyo yan. Ini-schedule lamang ni Miss Pam ng third floor studio. So meron pong epic failure of leadership. Everything is normal. Sabi ni Bongbong Marcos, inilathala po yan ng Manila Bulletin. Ano ang normal? Ang kaliwat ka ng pagnanakaw ba ninyo sa kaban ng bayan ay normal? Itong tugon, alam mo ninyo, pag-usapan natin yung very elementary student council, ang nagiging tugon. Ano po iyan? Hindi ba? Namigay sila, limitado, yung mga tricycle drivers muna dito sa Metro Manila, mga pili or selected Tricycle Drivers and Operators Association dito sa Metro Manila, binigyan ng tig 5,000 assistance. Yung 5,000, tanggapin po nyo yan. Alam ko ang mindset din ho ninyo. Salamat, tinatanggap ninyo. Pera nyo po yan. Pero yung 5,000 pong yan is too little, too late. Bakit? Yung 5,000 ibinigay kahapon at nung isang araw, yan po ay naiutang na, nai-advance na ng ating mga kababayang driver ng public transport, tricycle, ng jeep, ng bus at ng kung ano-ano pa. Too little, too late. Pero kunin pa rin ho ninyo. Dahil pera nyo po yan eh. At wag ho kayo magpapasalamat kay Bongbong Marcos. Kagaya ng nangyari sa Caloocan. Kunin nyo yung mga ayuda ninyo. Pero nainsulto sila kasi sumigaw yung taong Duterte. Duterte, patay tayo sa... Dahil hindi niya po pera yan, pera niya po yan. Too little. Why? 5,000 confined pa lang sa Metro Manila. Yung atin mga kababayan sa probinsya na nandito po ngayon sa live, hindi ho ba kayo apektado ng pagtaas ng gasolina, diesel at kerosene dyan sa inyong lugar? Bakit Metro Manila lang? Ang tugon daw po ng DSWD, unahin lang daw po at isusunod yung probinsya. Alam mo niyo yung kasabihan natin mga Pilipino, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Late na po ito. Maliit na halaga, very, very, very late pa. Yung 5,000 piso, kailan ninyo ipamimigay sa probinsya? Next week or 2 weeks from today? Magkano na ang halaga ng kada litro ng gasolina, diesel at kerosene by the time na abutin ninyo yung mga kababayan nating higit na nangangailangan ngayon sa probinsya? Kaya po itong 5,000 pesos na assistance po nito, hindi po sapat ito. This is too little, too late. Too little. Ikumpara naman ninyo sa mali-maletang kurakot at korupsyon Exactly. na ginagawa ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga kampon. Di ba? Malinaw po yan. Ang nakasaad po yan, detalyado. Kasi kahit anong fix, kahit anong gawin ni BBM para ibalik niya ang ekonomiya ng bansa, hindi yan masosolve. Why? Kasi kung hindi malaman
yung sino ang mastermind sa flood control, wala. Magnakaw ng magnakaw itong mga kaalyado ni BBM. Oh, tayo lang ang pinaglalaruan dito. Sila, nakaw lang sila ng nakaw, hindi sila natatakot. Kasi, ang administrasyon walang ginagawa. Tingnan nyo, yung ICI, bubuwagin na yung ICI. Mabubuwag na lang yung ICI, wala pa ring mastermind, wala pa ring napanagot. Ang mga napanagot, yun pa yung mga kalaban nila sa politika. Di ba? Ayaw lang imbestigahan ni Ping Lacson eh. Di ba? Yung affidavit po ni Ay, si Ping Lacson, wala na yan. Hanggang si Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee Chair, wala. Wala tayong silbi tong bansa na ito. Corruption, nakakahiya. Robert Bernardo. Malinaw po dyan. Didiscuss din po natin ito mamaya. At yung pinagsamang sinumpaang salaysay nung 18 sundalo, detalyado. Mali-maletang pera, pero ang binibigay sa ating mga hirap na kuba na nga na mga kababayan, na mga drivers ng ating public transport, 5,000. 5,000 at confined lamang sa ilang grupo sa Metro Manila. Grabe. Dahil nakikita naman natin yung pambubudol ng DSWD, Correct. sabi nila, kaya daw po Metro Manila lamang at select group of tricycle drivers dahil dito raw po na klinis na yung listahan, nakakatiyak daw po sila na walang ghost beneficiary or ghost recipient dito. Sinungaling mo talaga ang DSWD at ang Marcos Jr. Administration. Bakit? Ibig ho nilang sabihin, inamin nila na lahat ng nakapila para sa AIX, para sa AKAP, para sa TUPAD at kung ano-ano pang No, ganyan sila ka-budol eh. Hirap yung tao, nagsulputan yung, nagbahalan yung bilihin, tumaas yung gasolina. Alam nyo ba kung ano ang ginawa nila? Nagpaayuda sila. Para, sa tingin nila, magpaayuda sila para mabango na naman ang kanilang pangalan. Para makalimutan itong mga gutom, itong pagmahal ng mga bilihin, mga pagkain, itong taas na gasolina. Ang solusyon nila, ayuda. Para makalimutan ng taong bayan, napalpak sila na gobyerno. Yan ang ginagawa nila. Nasa inyo na yan kung magpapabudol kayo.